Ngayong nagsimula na ang tag-init at due to popular demand, puntahan natin isa sa mga sikat na tourist destinations dito sa Pilipinas. Tara, sama ka alamin natin na detalye ng biyahe ng Silver Star na isa sa mga bus companies na nag-o-offer ng biyaheng Manila, Bohol. Hi guys, ako si Renz at summer officially starts sa amin ni Mrs. Mauna ako sa Bohol sakay ng bus at susunod naman siya via airplane. Dumating ako sa terminal ng Silver Star sa San Pedro, Laguna ng 3:06 PM kasi dito ang sakay ng bus going to Bohol. Matatagpuan ang kanilang terminal along Aurora Avenue, corner Mabini Street. Malapit lang ito sa Pure Gold San Pedro. Pagpasok sa terminal, makikita mo agad ang ticket booth nila sa bandang kanan. Share ko lang, nagpa-reserve ako ng seat sa mismong terminal nila sa San Pedro noon pang February 27, 2025. Galing kasi ako sa bahay ng nanay at tatay ko sa South kaya mas malapit ang terminal nito kaysa sa Cubao. Dalawang option sa advance booking o ang pagpapareserve sa Silver Star. Option 1 ay pagbayad ng 100 pesos para magpa-reserve ng upuan. Makakapili ka kung saan upuan ang gusto mo pero keep in mind na ang seat 1 and 2 ay reserve para tulugan ng drycon and then reserve ang seats 3 and 4 para sa mga senior citizen or PWD. Sa araw ng biyahe mo, kapag binayaran mo ng pamasahe, keep in mind na hindi babawas doon ang 100 pesos. Yun ay para lang sa pagpa-reserve mo ng upuan. Ang kagandahan dito ay kung sakaling hindi ka pala matuloy sa biyahe, 100 pesos lang ang nawala sa'yo. Ang option 2 naman ay para lang sa mga siguradong tutuloy sa biyahe kasi sa option na ito, babayaran mo na ng buo ang pamasahe sa araw ng pagpapareserve mo pero wala nang dagdag na 100 pesos. Ang disadvantage ay, in the event na hindi ka pala matutuloy sa araw ng biyahe mo for some reason, mababawasan ng 30% ang binigay mo. Kumbaga, yun ang cancellation fee. Halimbawa, example lang to ang pamasahe sa pupuntahan mo ay 2,500 pesos. Kung option mo nang napili mo, magbabayad ka ng 100 pesos para magpa-reserve. Kapag natuloy ka, magbabayad ka pa rin ng 2,500 pesos sa araw ng biyahe mo. Bale, ang total ng babayaran mo ay 2,600 pesos. Sa option 2, pababayaran na sa iyo ang 2,500 pesos. Ang kagandahan, wala kang 100 pesos na extra babayaran, pero in the event na hindi ka pala matutuloy, 1,700 pesos na lang makakabalik sa iyo. Yung dalawang option na nabanggit ay tungkulong naman sa reservation. Pwede ka pa rin mag-walk-in or chance passenger sa araw ng biyahe mo, pero syempre walang kasiguraduhan na may maupuan ka. Sa araw ng biyahe ko, March 15, pagdating sa terminal, nagbayad ako ng 2,933 plus 15 pesos para sa insurance, pero hindi pa kasama dito ang babayaran na terminal fee / LGU ticket sa Matnog Sorsogon na 60 pesos at barko from Leyte to Bohol na 500 pesos. Sa Sorsogon mo na kasi babayaran yung terminal fee bago tumawid papuntang Samar at sa Leyte naman sisingilin ng konduktor ang bayad sa barko bago tumawid papuntang Bohol. So, in total, ang pamasaheng papuntang Tagbilaran ay 3,508 pesos at kung isasama ang 100 pesos sa reservation fee, ang lahat ng binayaran ko ay 3,608 pesos. Keep in mind na pareho lang pamasahe manggaling ka man sa Cubao o sa San Pedro, Laguna. Thank you Sir Edmar, salamat ulit. Ito ang ride natin for today's video, ang Higer Bus number 200715 ng Silver Star. 2x2 seat configuration, air condition, at may legroom. Sad to say, walang CR or USB port. Maya-maya pa ang alis ng bus kaya may mga nagsisidatingan pa rin na pasahero. And pakita ko lang kung saan ang toilet dito sa San Pedro Terminal dahil syempre sa lahat ng mahabang biyahe, importanteng makapag-CR ka dahil malayo pa ang susunod na bus stop. Ito naman ang itsura ng waiting area ng terminal sa San Pedro. 3:54 PM na magsimulang umandar ang bus pero lumipat lang ng pwesto dahil magpapakarga ng diesel. (4:01 PM na magsimulang umandar ang bus palabas ng terminal. Pero in the nick of time, may nakahabol na pasahero. May bit-bit pang ang maraming bagahe. Ang schedule ng Silver Star mula San Pedro papuntang Bohol ay 4 PM every Saturdays only. Kapag ikaw naman ay galing Bohol papuntang Maynila, ang schedule ay 4 AM every Wednesdays only. Bale, once a week lang ang biyahe.
Sabi ni Benji na nakatabi kong pasahero mula San Pedro Laguna hanggang Bohol, sa Cubao pa lang ay nakasakay na siya dito sa bus. Para sa iyong dagdag kaalaman, ang Silver Star ay nagpipick up rin ng pasahero sa Cubao sa terminal ng HM Transport na matatagpuan sa corner ng EDSA Southbound at Monte de Pilat Street. Sabi pa niya, umalis daw ang bus sa Cubao around 11:30 AM. 4:10 PM na nakalabas ng terminal ang bus, kaya yun ang official time na gagamitin natin sa pag-compute ng arrival time sa ating destination. Bago mag-crossing ng Milex. Sa bawah pa, Santo Tomas. Bawal doon. Nag-exit ang bus sa Turbina. Akala ko nung una may pipick upin na pasahero sa Turbina, pero kinumpirma ni Kuyang Konduktor nung nakakwentuhan ko siya na dumaan dito dahil sa may binabang empleyado. So normally sa Santo Tomas exit talaga dumadaan ng bus. So ito yung mga tabi-tabing terminal ng iba't ibang bus company sa Turbina. Nandito na tayo sa boundary ng probinsya ng Laguna at Batangas. At ito ang junction kung saan sa kanan papunta sa bayan ng Tanawan, Batangas. Kumaliwa tayo dahil papunta tayo sa sunod na bayan ng Alaminos. Sa alin ba?
Kaya pala traffic dahil for some reason hinaharangan ng mga malalaking truck na galing sa Alaminos Bypass Road ang mga sasakyan going to San Pablo. Nagkataon lang naliliko talaga tayo sa Bypass Road kasi unfortunately may napansin si Kuya driver na mali sa sasakyan kaya along turbina pa lang tumawag na sila ng mekaniko ng kumpanya at sa Bypass Road gigilid ang bus kasi maluwag ang kalsada. Nakakita ang bus crew ng kainan along Bypass Road kaya dito ang ating unang meal stop. Piniliwanag ng bus crew ang issue at nagset sila ng expectation na parating na ang mekaniko kaya yung mga gustong kumain at mag-CR, pwede na dito. Tara! Ito ang Kuya Aguila Eatery. Ito ang kanilang available na ulam. At ito naman ang napili kong kainin with rice sa halagang 105 pesos. And finally, bago pa man mag-isang oras, dumating na ang mekaniko na na-traffic rin papunta rito kaya natagalan. After almost 30 minutes, nagawa na nilang Kuya mekaniko ang kailangang ayusin at pinasakay na ang mga pasahero. 8:20 PM na nang magpatuloy ang bus sa biyahe. Welcome to San Pablo City. Ito na ang huling lungsod ng Laguna na madadaanan natin. Welcome to Chaong, ang unang bayan ng Quezon Province na madadaanan natin. Hindi nga lang natin masisilayan ang town proper kasi kumaliwa tayo sa Bypass Road para makaiwas na rin sa mabagal na daloy ng traffic. Sa pagdating sa dulo ng Bypass Road, kumaliwa ulit pabalik na ng Pan-Philippine Highway. Nandito na tayo sa Candelaria, Quezon Province. Gaya sa Chaong, hindi tayo dadaan sa town proper para makaiwas sa posibleng heavy traffic, kaya kumanan tayo sa Candelaria Bypass Road. Pagdating sa intersection, kumanan ng bus sa Rosario San Juan Candelaria Road. Normally, diretso lang sana tayo dahil public tayo ng Pan-Philippine Highway, kaso dahil sa may under-repair na tulay sa usual na route, hindi pwedeng dumaan ang bus doon. Then, kumaliwa ang bus sa Quezon Ecotourism Road. Dito, pinadadaan ng mga bus pansamantala.
Malaking portion ng kalsada na ito ay sakop ng Sariaya, Quezon Province, so hindi rin tayo dadaan sa kanilang town proper. Pagdating sa dulo ng Quezon Ecotourism Road, kumana ng bus pabalik ng Pan-Philippine Highway. Welcome to Lucena, Quezon Province. Paglagpas lang ng kaunti sa underpass, kumaliwa ang bus dito sa Fiesta Meal Stop. Kung pagbabasihan ng Manila Gaywan video sa ating channel, dito siguro dapat unang beses kakain. Tara! Ito ang itsura ng eatery, pero magsi-CR lang ako dito. Katulad ko, maraming pasaherong busog pa kaya nakatambay lang. Na after several minutes, pinasakay na ulit tayo sa bus. At para sa mga curious, 3-man bus crew ang biyaheng Manila-Bohol at dito na nagpalit ng driver. Nagpatuloy ang bus sa biyahe after almost 30 minutes. On the way to the next town, Pagbilao, nagpatugtog na si Kuyang driver ng kanta kaya pasensya na, kailangan ko magpatong ng background music hanggat may tumutugtog na copyrighted song sa bus. Welcome to Pagbilao, Quezon at nandito tayo mismo sa town proper.
Welcome to Plaridel, Quezon. And at this point, almost 8 hours na tayong bumabiyahe. Nasa town proper tayo kaso nasa kaliwa munisipyo kaya hindi ko nakuhanan. Hindi ko nakuhanan pero kakaliko lang natin at nandito na tayo sa Andaya Highway. And after few minutes, kumaliwa ang bus para sa ating pangatlong meal stop. Ito ang Makihilig Eatery. Ito ang mga available na ulam pero nag-noodles na ako for 25 pesos para hindi mapuno ang tiyan ko. Pagkatapos kumain, sa bus na ako naghintay and after more than 20 minutes, nagpatuloy na ang bus sa biyahe. Welcome to Tagkawayan. Nasa kaliwa yung McDo at Jollibee na usual meal stop ng mga private cars. Ito na ang huling bayan ng Quezon Province na madadaanan natin. Sorry guys, nakaidip ako. Di ko nakuhanan ng pagdaan natin sa Del Gallego na siyang unang bayan ng Camarines Sur na nadaanan natin.
Sorry dahil nakaidlip ulit ako at di ko nakuhanan ng pagdaan natin sa Lupi, Camarines Sur. Pero at this point, kakakanan lang natin mula sa Andaya Highway at nandito na tayo ngayon sa Pan-Philippine Highway na sakop ng Sipokot, Camarines Sur. Syempre, shoutout sa lahat ng aking kamag-anak sa Sipokot na mahimbing ang tulog habang nadaan ng bus. Nandito na tayo sa Libmanan, Camarines Sur. Nasa kaliwa yung kalsada papunta sa kanilang town proper. At this point, more than 12 hours na tayong bumabiyahe. Then, lumiko ang bus dito sa Bubbly's Restaurant bilang ating 4th meal stop. CR na, CR. Gusto ko na kasunod na natin. Marami rin ang hindi kumain dito at nagsitambay lang. After several minutes, pinakyat na ang mga pasahero. Then, at 4:56 AM, nagpatuloy na ang bus sa biyahe. Despite the moist, sana nakikita mo ang malaking gulong na may nakalagay vulcanizing shop. Located ito malapit sa Naubod Bridge 2. Hindi ko na napansin pero kaya pala kumaliwa ang bus kanina instead na kanan ay papunta tayo sa isang vulcanizing shop. May na-flat down na gulong sa likod. Good morning! Nagising ako nung nag-U-turn na ang bus. Although atrasado ang biyahe, nakakatuwa kasi ngayon ko lang makukuha na ng biyahe mula dito hanggang Port sa Matnog ng may liwanag. Welcome to Pili, Camarines Sur, kaso hindi natin madadaanan ang town proper dahil kumaliwa ang bus sa Pili Diversion Road. Pagdating sa dulo ng bypass road, kumanan ng bus sa Fentobella Highway, then kumaliwa pabalik ng Pan-Philippine Highway.
Welcome to Bato, Camarines Sur. Papunta sa kanilang town proper ang kalsada sa kanan. Ito na ang uling bayan ng Camarines Sur na madadaanan natin. Hindi ko lang nakuhanan ng road sign pero itong Agus Bridge na ang boundary ng probinsya ng Camarines Sur at Albay. Nandito na tayo sa Pulangi. Papunta sa kanilang town proper ang kalsada sa kaliwa at ito ang unang bayan ng Albay na madadaanan natin. Welcome to Ginubatan, Albay. Sabi sa road sign, papunta sa town proper nilang kalsada sa kanan, samantalang papunta sa Legazpi ang direksyon natin. After few minutes, nandito na tayo sa Kamalig, Albay. Pero bago pa man dumating ng town proper, kumanan ng bus sa Ilawod Commune Road. Bale, alternate road ito papunta sa probinsya ng Sorsogon. Nandito na tayo sa Daraga. Ito ang huling bayan ng Albay na madadaanan natin. From Commune Inarado Peña Francia Road, dumiretso ang bus sa alternate road na ito at pagdating sa dulo, kumanan ng bus sa Daraga Diversion Road. Then, kumanan naman ng bus pabalik ng Pan-Philippine Highway. Welcome to Pilar. Ito ang unang bayan ng Sorsogon na madadaanan natin. Papunta sa kanilang town proper ang kalsada sa kanan.
Welcome to Sorsogon City. Ito ang capital ng probinsya ng Sorsogon. Kumaliwa ang bus sa Diversion Road kasi papunta tayo sa ating ikalimang meal stop. Sabi sa Google Maps, ito ang Baloy's Hotel. Ito ang itsura ng kanilang eatery. Bukod sa eatery, mayroon din mabibili na snacks. Pero after more than 30 minutes, balik biyahe na ulit. Nandito na tayo sa junction kapag dinerecho mo, papunta sa bayan ng Gubat. Kumain na ng bus papunta sa town proper ng Kasiguran. Bago pa man dumating sa pier, gumilid ang bus malapit sa Port of Matnog Ticketing Office para makakuha ng ticket ng terminal fee at ng barko. Basta mag-CR ka, tubig oh. Oh, sa kanya kayo magbibigay ha. Yung may ID po sa estudyante senior, makabawas tayo ng... So, dito ka na magbibigay ng 60 pesos para sa terminal fee at LGU. Again, hiwalay ito sa pamasahe na binayaran mo sa Silver Star. Nakolek na ni Kuya mga student ID at senior ID kaya papunta na siya sa ticketing office. And after more than 30 minutes, nakabalik na si Kuya. O yung mga pasahero po, makinig po kayo.
Magbibigay na po ako ng ticket nyo sa barko, yung libre nyong ticket sa barko. Pero may babayaran po tayo sa terminal fee at saka sa LGU na 3 dapat ang matatanggap mo. Ticket ng barko, LGU at terminal fee. Almost 1 hour tinagal natin dito at ngayon papunta na tayo sa port. Ready na kayo, ready na. Bababa na tayo. Sige pa, baba na. So, bago ako makapasok ng passenger terminal building, ipapakita mo muna ang terminal fee ticket, tapos pupunta sa inspection ng gamit. Malaki actually ang pinagbago ng Matog Port mula nung huli kong daan dito. May mga tindahan na sa kaliwa at maaliwalas na. Magandang tanghali po, yung may tingin po dyan ng Santa Clara po, First Pinya Pesa, Pinya ng Pumila, sa gitna po ang tapat ng Buning. Welcome aboard MV Adrian Jude. Pakita mo lang ang ticket ng barko dito bago makyat. Magandang seats ng barko sa air condition section. At ito naman ang itsura na economy section. Pwede ka umupo kahit saan sa dalawa. Saging puso pansit.
Biglang lipat ako sa air condition section dahil biglang uminit. Umalis ang barko ng 2:19 PM sa Matnog Port. So, nalaman ko ngayon, di pala masaya na may video ako sa isang barko. Apakahirap matulog. At this point, malapit na tayo sa ferry terminal. Siyempre, salamat MV Adrian Jude sa ligtas na biyahe. And welcome to Allen ng probinsyang Northern Samar pagkalipas ng mahigit 24 hours na biyahe mula San Pedro, Laguna. Nakalis ang bus dito sa Ubasan Ferry Terminal ng 4:25 PM. Mula dito, babaybayin natin mga bayan ng Samar at Leyte na siya ring nakakasakop sa Ilongos Port kung saan tayo sasakay ng isa pang ulit na Roro papunta naman sa isla ng Bohol. Nandito na tayo sa San Isidro. Ito na ang huling bayan ng Northern Samar na madadaanan natin.
Pagkalagpas lang ng Calbayog Airport, gumilit sa kaliwa ang bus ng 5:53 PM para sa ating ika-6 na meal stop. Habang hinihintay kong makababa ang pasahero, nakita ko na dito sa Kabayan Meal Stop may unang bumabang pasahero. Ang pamasahe papunta dito mula Maynila ay 1,761 pesos kasama ng terminal fee at pamasahe sa barko sa Matnog. Kain po, kain. Sunod natin yung stop. San Juanico na. Ito ang itsura ng Kabayan Meal Stop. Ito naman ang napili kong kainin sa halagang 125 pesos. Pagkatapos kumain, sa bus na ako naghintay and 6:25 PM na nagpatuloy ang bus sa biyahe. Welcome to Calbayog City proper pagkalipas ng mahigit 26 hours na biyahe mula San Pedro, Laguna. Ito ang unang bayan ng Samar na madadaan natin. Katulad ng nabanggit kanina, ang pamasahe papunta dito ay 1,761 pesos kasama na ang terminal fee at pamasahe sa barko sa Matnog. Welcome to Catbalogan City na siyang capital ng Samar. Hindi ko nakuhanan pero kumaliwa ang bus sa Diversion Road kaya hindi natin makikita ang City Hall or ang plaza. Nasa mataas na bahagi ng Diversion Road kaya may overlooking view ng Catbalogan City.
Pagkalagpas lang ng kaunti sa McDo, may mga bumabang pasahero. Ang pamasahe papunta dito sa Catbalogan mula Maynila ay 1,919 pesos kasama ng terminal fee at pamasahe sa barko sa Matnog. At pagdating sa dulo ng diversion road, kumaliwa ang bus pabalik ng Pan-Philippine Highway. Nandito na tayo sa Santa Rita. Ito na ang huling bayan ng Samar na madadaanan natin. Kaso hindi natin masisilayan ang town proper. Gaya ng sabi ni Kuya Konduktor kanina, ang meal stop ay malapit sa San Juanico. Kaya ito ang Glen Birchell Meal Stop. Ito yung mga available na ulam. Pero karamihan ng mga nagkape at nagnoodles lang. Dahil hindi naman ako nagugutom, sa bus na lang ulit ako naghintay. After almost 30 minutes, nagpatuloy na ulit ang bus sa biyahe. Malapit na tayo sa second longest bridge sa Pilipinas. Di ba kada may competition ba? Ayaw gabi ko kuhan. Kaso tulad mo, disappointed ako na may moist ng salamin at mukhang street lights lang ang nakabukas sa San Juanico Bridge kapag ganitong oras. Welcome to the island of Leyte. Kumaliwa ang bus dito para pagpatuloy lang ang pagbaybay sa Pan-Philippine Highway. Ito ang Tacloban City, ang capital at ang unang bayan ng Leyte, madadaanan natin.
Ang pamasahe papunta dito mula Maynila ay 2,150 pesos kasama ng terminal fee at pamasahe sa barko sa Matnog. Gumilid ang bus sa Petron malapit sa City Hardware, Tacloban para magpakarga ng diesel. Siyempre, pagkakataon nilit ito para makapagsiya ang mga pasahero. After 10 minutes, nagpatuloy na ulit sa biyahe. Nandito na tayo sa Palol, Leyte pagkalipas ng almost 32 hours na biyahe. Kumaliwa ang bus para patuloy na baybayin ang Pan-Philippine Highway. Sorry guys at hindi ko nakuha ng pagdaan natin sa maraming bayan ng Leyte mula Tanawan hanggang town proper ng Abuyog dahil sa antok. Anyway, nandito na tayo sa zigzag portion ng Tacloban Baybay South Road na sakop ng Mahaplag pero on the way to Baybay City. Nakatulog ulit ako at nagising nang pakaliwa na tayo sa Baybay Inupakan Road mula sa Baybay Diversion Road. On the way na sana sa bayan ng Inupakan kaso antok na antok pa rin ako. Kaya nagising na lang ulit pagkakanan sa RV Villaforest Street sa Hilongos. Then, kumaliwa sa kalsadang ito dahil papunta tayo sa terminal. Hilongos. Kung tayo doon sa pier, alas 6. Gusto mo doon magtambay ulit na lang po magtambay at patayin natin yung makina. Kung may nalingkuran doon, yung gusto magsiyara ng banda roon. Nandito na tayo sa Ilongos Public Transit Terminal kung saan magpapalipas tayo ng oras dahil 8 AM lang schedule ng Roro ng Santa Clara Shipping na sasakyan natin. Sabi ni Kuya yung konduktor, kung sakaling hindi na delay ang biyahe dahil sa nasiraan nga tayo at naflatan, darating dapat tayo dito sa Ilongos Terminal ng around 9 PM. Pakita ko lang mga biyahe dito sa terminal ng Ilongos. May papuntang Maasin, Inupakan, Tacloban, Sogod, Baybay at Ormoc. Kahit paano maganda ang CR dito sa terminal sa mga gustong mag number 2. May tubig, tabo, at balde, in fact may toilet seat pa. At tungkol sa pagpapalipas ng oras naman, marami ang mauupuan and or mahihigaan dito. Good morning! Merong makakainan dito na bukas kahit nung pagdating pa lang natin. Inuna ko lang muna kasi magpahinga. Kumain kami ni Benji, nakatabi ko sa bus ng noodles sa halagang 40 pesos, tapos sasakyan na kami naghintay.
Bago pa man umandar, naningil na si Kuyang Konduktor ng 500 pesos para sa Roro papunta sa Bohol. Take note na kasama na sa 500 pesos na babayaran mo ang terminal fee dito sa Hilongos Port. 5:39 AM nang magpunta ang bus sa Hilongos Port. Nagmaniubra lang si Kuyang driver para makaparada ng maayos at hindi nakahambalang. At habang inaayos ang pagkaparada, sinabihan rin lahat ng pasahero na ubusin ng mga ulam na karneng baboy kaysa daw masayang kasi kukumpiskahin lang yon sa kabilang port dahil pinagbabawal ng Bohol LGU ang pagdala ng baboy sa kanilang lugar. Ito ay para maiwasan ang pagkalat ng African Swine Fever or ASF, isang nakakahawa at nakamamatay na sakit para sa mga alagang baboy. After more than 45 minutes, naibigay niya ni Kuyang Konduktor ang ticket sa barko, pati ang terminal fee. At 6:39 AM nang magpunta ang bus sa mismong port. Dito, bababa ang lahat ng pasahero for inspection sa passenger terminal building. Habang nakapila para ipakita ang terminal fee ticket, pumuesto na ating bus malapit sa barko. After few minutes, dumating na rin ang Megabus na isa ring bus company na may biyaheng Manila, Bohol. Tara, punta na tayo sa barko. Kasi yun yung sinasagyan ng mga dun sa amin ba? Welcome aboard MV Hansel Jobet. Ipapakita mo dito ang ticket sa barko para makakyat. Ito ang air condition section. Dito naman sa likod ang gusto ng may hangin. Sa economy section rin makikita ang CR. Sa upper deck naman, economy section ulit, pero panay crew lang ng barko ang nakaupo. Ano ngayon, dadaan ka. 8:27 AM nang umalis sa port ang barko patungong Bohol.
And finally, nandito na tayo sa port ng Ubay, Bohol pagkalipas ng almost 3 hours na biyahe. Pinayagan ng bumaba ang unang rolling cargo ng 11:23 AM. Ito na ang ating bus at kasunod naman agad ang Megabus. Pinayagan naman ng bumaba ang mga pasahero ng 11:30 AM. Siyempre, thank you sa MV Hansel Jobet sa ligtas na biyahe. So dito sa Ubay Port, required na ilatag ang mga bag para masiguro na walang karning baboy ang may papasok sa isla ng Bohol. Ini-inspeksyon rin ng K9 units ang mga bagay sa compartment ng mga bus. Paalam ka doon. $11:38 AM na makalabas ang bus sa port. Welcome to Ubay, Bohol pagkalipas ng more than 43 hours na biyahe mula San Pedro, Laguna. Mula Ubay, dadaan ang bus sa bayan ng Trinidad hanggang Carmen, then Sierra Bullones hanggang Alicia, at pupunta sa Gendulman hanggang marating ang ating destination na Tagbilaran City. Sabi ni Kuyang Konduktor, fixed ang ruta na ito ng Silver Star so hindi nakadepende sa bababaan ng pasahero ang mga dadaanan na bayan ng bus sa Bohol. Maraming pasahero ang bumaba dito sa Ubay. Ang pamasahe papunta dito ay 3,107 pesos kasama na ang terminal fees at pamasahe sa barko. Dito na rin bumaba ang katabi ko mula pa sa San Pedro, Laguna. Best of luck sa iyong future endeavors, Benji! Then, nagpatuloy sa biyaheng bus after around 20 minutes. Welcome to San Miguel, Bohol. Paglagpas ng Mahayag Rotonda na sakop pa rin ng San Miguel, gumilit ang bus para sa ikawalo at ihuling meal stop ng ating biyahe. Tara, kain!
Ito na ang napili kong kainin sa halagang 75 pesos. And nagpatuloy na ang bus sa biyahe after more than 20 minutes. Dito sa Ilahang Terminal. Cortes, Sa Cortes pa. Sa Cortes. Upper de La Paz. Michelle. Welcome to Carmen, Bohol pagkalipas ng mahigit 45 hours na biyahe mula San Pedro, Laguna. Kumanan sa Central Nautical Highway, then kumaliwa sa kalsadang ito para marating ang Carmen Public Market na nagsilbing bus stop na rin. Hindi na ibigay sa atin eksaktong pamasahe papunta dito, pero ang estimated ay around 3,275 pesos kasama ng terminal fees at pamasahe sa barko. Bukod sa pasahero, marami-rami ring bagahe ang binaba dito, kaya umabot ng around 10 minutes ang stop dito. Wala. Malaysia isa. Uy, alin yan? Driver noon, ilapit yung ticket niya doon pag order niya sa
Nandito na tayo sa Guindulman, Bohol pagkalipas ng almost 47 hours na biyahe mula San Pedro, Laguna. Ang pamasahe papunta dito ay 3,348 pesos kasama ng terminal fees at pamasahe sa barko. Bakit may nakita ko ng pipino eh? Welcome to Dimiao, Bohol pagkalipas ng almost 48 hours na biyahe mula San Pedro, Laguna. Hindi rin naibigay sa akin ng saktong pamasahe papunta dito, pero ang estimated ay around 3,445 pesos kasama ng terminal fees at mga pamasahe sa barko. Yung kanin. Sundo mo. Bukas, mabukan. At this point, dalawa na lang kami ni ate na pasahero na parehong papuntang Tagbilaran.
Dahil malapit lang, nandito na tayo sa bayan ng Baclayon, Bohol. Napakaraming old houses along the main road at ito na ang huling bayan bago ang ating destination. Mula dito, nagpasikot-sikot ang bus sa maraming kalsada papunta sa Integrated Bus Terminal ng Tagbilaran. Nandito na tayo sa gilid ng Dao Integrated Bus Terminal ng 4:56 PM pagkalipas ng 48 hours and 46 minutes na biyahe mula San Pedro, Laguna. Kung ikaw naman ay manggagaling ng Cubao, ang biyahe ay aabutin ng almost 53.5 hours. Ingat din po kayo, sir. Salamat po. Sir. Kuya, salamat. Kuya, salamat. Sige, ingat po kayo sa pupuntahan niyo, ingat. Siyempre maraming salamat sa 3-man bus crew ng Silver Star Bus 200715 sa ligtas na biyahe. Dito ako bumaba malapit sa Dao Integrated Bus Terminal dahil walking distance lang AK Residences na napili kong tuluyan. Pero sabi nila kuya, ang bus ay gagarahe sa Panabang Road, Upper De La Paz na sakop ng bayan ng Cortes, Bohol. Malapit daw sa Shell. So kung ikaw ay malapit sa lugar na nabanggit, pwede ka na rin bumaba malapit sa garahe instead na dito sa Dao Terminal. Dahil nag-rent na rin lang kami ni Mrs. ng Vio sa halagang 1,500 pesos per day papunta sa Danao Adventure Park at iba pang tourist spots, noong pauwi kami, dinaanan ko ang garahe ng Silver Star sa Upper De La Paz para makuhanan ng video. Nagtanong ako sa tindahan malapit sa garahe dahil wala akong nadatnan na tao. Sinabi sa akin na ticket seller ng Silver Star pala ang bahay sa kanto mismo ng Panabang Road at Tagbilaran North Road. Mabuti na lang makikita sa Google Maps Street View na may nakaparadang bus sa kanilang garahe. At least may proof na tama ang pinuntahan namin dahil wala pa rito ang bus nang dumating kami ni Mrs. sa location noong March 24, Monday. Sabi ng bus crew, dumadaan din daw sa tapat ng katedral sa Tagbilaran City ang bus bago magtungo ng Metro Manila. Sana nakatulong ang video. Thanks for watching!